feedback mechanism. Okay? So ano ba yung feedback mechanism? Feedback mechanism is used to help maintain homeostasis. So yung feedback mechanism is a loop. So makikita nyo naman dyan na paikot siya. So kumbaga, paano lang siya, ikot. Depende kung sa kung negative or positive yung magiging feedback niya. Okay, so kumbaga it responds to a perturbation either in the same direction. So pag same direction positive, kapag opposite direction negative. Okay? So yung homeostasis, okay? So alam natin na stay the same. Okay, so stay the same. So, kumbaga, mine-maintain niya yung internal environment. So, physiological consistency of the body despite external fluctuations. So, kumbaga, syempre, meron tayong internal at external factors. Okay, pero kahit na ganon, mine-maintain pa din niya yung consistency nung ng internal environment. Meron siyang tatlong components. Ano yung tatlong component na yun? So, yung tatlong component is yung receptor, okay, or yung sensor, and then yung para makadetect ng change, okay, so ito siya. Tapos, center of control. So, yung center of control, so ito yung brain natin or and the spinal cord or yung CNS that will process and integrate what is happening. So, kumbaga, pagka-receive, so parang kagaya din nung last time na natin, kapag ka-receive ng stimulus, so marireceive ni receptor, dadalahin kay control center or CNS, tapos siya yung bibigay ng output or ng response. So, ang mangyayari is meron tayong effector. So, yung effector is, halimbawa is muscle cells or organs or glands para ma-produce yung yung response. Okay, so kumbaga, kapag na-produce na yung response, doon sa appropriate na pagbabago doon sa internal environment, ang mangyayari is mababalance na siya. Ang involved na system dito is nervous system at endocrine system. So, kagaya ng binanggit ko. Naalala niyo yung example natin last time? So, yun. So, yung two types natin na mechanism is yung negative feedback. So, negative feedback, okay, so, ang nangyayari dyan is the system respond in such a way as to reverse. Okay, reverse the direction of the change. Okay, kumbaga, para ma-reduce. Okay, so ano ba yung example niyan? So, ang example is yan nga sa, yung sa glucose blood sugar level. Okay, so ang ginagawa is so kapag bumaba kapag tumaas yung sugar, yung blood sugar level, stimulate or sasabihin ng brain is mag-produce ng insulin. Okay? So sa yung sa pancreas. So kumbaga, ang mangyayari is yung insulin stimulate glucose uptake from blood para kukuhanin ng mga cells natin, bababa yung blood sugar level. Okay, so same with dun sa kapag naman mababa yung blood sugar level, ang mangyayari is i-signal din si pancreas kasi si pancreas is kaya niya mag-produce ng insulin at ng glucagon. So yung glucagon stimulates glycogen breakdown dito sa liver. So alam natin na yung liver is the reserve diyan nakikita or diyan napupunta yung mga reserve food ng animals. Okay, so ibig sabihin, kapag na-release yung glycogen, yung mga glucose, ibig sabihin, yung glycogen i-break down into glucose tapos tataas na yung blood sugar. Okay? So another example pa din ng negative feedback mechanism is yung body temperature. So na-explain nyo na kung paano yung nangyayari or paano na-maintain ng katawan natin yung yung temperature natin. Okay? Pero syempre, sa sa mga warm-blooded animals. Dahil yung mga cold-blooded, ang gagawin nila is, para mainitan sila, magbibidad lang sila sa araw. Tapos, kapag masyado na sila nainitan,
magtatago sila para naman medyo malamigan sila. Okay, so ito. And then, so ayan o, shivering and sweating. Tapos, another example is yung sa ADH. Ano yung ADH? Sa osmoregulation. Sa excretory. ADH, antidiuretic hormone. So ito yung nag-i-induce ng production ng urine. Okay? So kumbaga antidiuretic hormones. Okay, so it is secreted to retain water when dehydrated and its release is inhibited when the body is hydrated. So kumbaga, ito yung nagsasabi na wag muna kayong mag-produce ng urine. Okay? Dahil dehydrated kayo. Okay? Kapag naman hydrated kayo, okay? So yung less ADH yung pinoproduce. Okay? Kapag hydrated. So, ganyan yung nangyayari na negative feedback sa osmoregulation. And then, yung positive, naintindihan po yan? Sa positive feedback naman, ang example natin dyan is, so pag sinabi natin positive feedback, ang nangyayari dyan is ina-amplify. Okay, amplify. Amplify the change in the variable. So, yung negative feedback is reverse or reduce. Positive feedback, amplify. So, ang example natin is yung sa action potential. Okay? So, itong positive feedback, ang ginagawa niya is destabilizing effect. So, hindi siya kumbaga medyo ka-opposite ng homeostasis dahil ina-amplify niya. Okay? Yung mga changes. So, halimbawa natin is yung action potential. Okay? So, halimbawa sa nerves. Okay? So, ang nangyayari kapag yung nerve natin is nag-reach ng tinatawag nating threshold. Okay? So, ayan yung threshold. Ang nangyayari is nagti-trigger siya ng generation of a much larger action potential. So, kumbaga, mas na-amplify yung action potential kapag ganito, na-reach yung threshold. Ano ba ang nangyayari dun sa threshold? So, ang nangyayari dun sa threshold is inago-open siya ng more voltage-gated sodium channel. Okay, naalala niyo ba yung yung sodium-potassium pump? Mas mataas yung threshold. So, kumbaga, kapag na-reach yung threshold, it will trigger more action potential dahil binubuksan niya yung mga sodium voltage-gated channel na nandito sa axons. Okay, so ang mangyayari, more sodium will flow into the cell which in turn causes the cell to depolarize further. Tapos mag-open pa lalo ng mga Na channel. Okay, so depolarization. Ngayon, ang mangyayari kapag ganyan, ang tawag is rising phase of the action potential. Kumbaga, dahil nadadagdagan yung action potential, mas tumataas yung action potential. Okay? Ma-end lang itong positive feedback na to kapag na-interrupt yung positive feedback. So, paano may interrupt yung positive feedback? So, may interrupt siya kapag na-inactivate yung gated voltage-gated sodium channel. O kaya, yung pangalawa naman is para mapagilan itong positive feedback is kapag nag-open yung itong potassium. Okay? Kasi nga 'di ba, kung maalala nyo, meron tayong sodium tapos potassium. Kumbaga nag-e-exchange sila. So kung puro Na yung open, so ibig sabihin si potassium hindi nakakalipat. So ngayon, kapag na-open si potassium, madi-disrupt si Na. So matitigil yung positive feedback. Nakuha po ba 'yon?
Another example is yung blood clotting. Okay? So blood clotting. So anong nangyayari sa blood clotting? So kapag ka nasira or nasugatan kayo, okay? So ang mangyayari, may initiate yung positive feedback. Tapos anong mangyayari? So yung mangyayari is clotting. Of course, so dahil ina-amplify yung change, okay? Ibig sabihin, mas madami yung i-release na chemical. Okay, so release chemical attract more platelets. Okay, so kapag more platelets, mas magka-clot yung dugo. Ibig sabihin, matatakpan na or titigil na yung pagdudugo ng sugat. Okay, so kaya siya naging positive feedback. Another example is yung childbirth. Okay, so sa childbirth, anong nangyayari? So ang nangyayari dito, kapag yung bata is na-push against the cervix, okay, so ito yung una, ang mangyayari, nerve impulses from cervix transmitted to the brain. So syempre ito yung stimulus. Tapos marireceive ni brain and then magre-release ng oxytocin. So kumbaga, habang hindi pa nailalabas yung baby sa tiyan, okay, so yung oxytocin is ire-release hanggang sa ma-push si baby palabas ng cervix. Dahil yung oxytocin stimulates uterine contraction during childbirth. So, kumbaga, ina-amplify yung pag-produce ni oxytocin para mas madami or mag-stimulate ng uterine contraction para mailabas si baby.